Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napapansin mo ba to? Yung simpleng scene lang sa message mo, pero hindi nag-reply agad. Tapos biglang kung ano-ano na tumatakbo sa isip mo. May nasabi ba akong mali? Galit kaya siya? May problema ba? Isang maliit na bagay, pero parang buong araw mo nang dala. O kaya naman, may kaunting pagkakamali ka lang sa trabaho, isang maliit na comment mula sa boss, tapos pag uwi mo, hanggang sa pagtulog, iniisip mo pa rin. Parang ang liit na bagay, pero ang bigat sa dibdib. Kung nasa edad 30s, 40s, 50s ka na, mas ramdam mo siguro ito. Mas marami na tayong responsibilidad. Pamilya, trabaho, pangarap na hindi pa tapos. At sa dami ng iniisip, minsan ang utak natin parang radyo na hindi mapatay. Kahit maliit na issue, pinalalaki ng imahinasyon. Overthinking. Tahimik lang tayo sa labas pero sa loob parang may debate competition. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano hindi mag-overthink sa maliliit na bagay. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid. Hindi rin ito tungkol sa wala akong pakialam. Ito ay tungkol sa pagiging mas kalmado, mas malinaw mag-isip at mas may kontrol sa sarili mong isip. Kasi totoo lang, hindi naman ang maliit na bagay ang sumisira sa araw mo. Yung paulit-ulit mong pag-iisip tungkol doon ang talagang nakakapagod. Alam mo, may isang simpleng katotohanan na medyo masakit tanggapin. Hindi lahat ng iniisip natin ay totoo. Minsan, kwento lang yan ng utak natin. At ang unang hakbang para hindi mag-overthink ay ito kilalanin na ang isip mo ay storyteller. Magaling siyang gumawa ng eksena kahit kulang ang impormasyon. Halimbawa, hindi ka lang napansin sa meeting. Tahimik ka, walang nakareact sa suggestion mo. Biglang sasabihin ng isip mo, wala kang kwenta. Pero ang totoo, baka pagod lang sila. Baka hindi lang nila narinig. Baka may iniisip din silang sarili nilang problema. Pero dahil hindi kompleto ang detalye, ang utak natin ang pumupuno. At kadalasan, negative ang ending. Kaya sa tuwing mahuhuli mo ang sarili mong gumagawa ng kwento sa isip, subukan mong magtanong ng simple. Sigurado ba ako? O iniisip ko lang? Ang laking tulong ng tanong na yan. Kasi binibigyan mo ng distansya ang sarili mo sa emosyon. Parang sinasabi mo sa isip mo, sandali lang, hindi pa confirmed ang balita. Isa pang dahilan kung bakit tayo nag-o-overthink sa maliliit na bagay ay dahil gusto nating kontrolado ang lahat. Gusto natin klaro. Gusto natin siguradong maayos ang tingin sa atin ng iba. Pero ang totoo, hindi natin hawak ang isip ng ibang tao. Hindi natin kontrolado kung paano nila tayo i-interpret. At kapag pilit nating kinokontrol ang hindi naman atin, doon nagsisimula ang pagod. May kilala akong kaibigan, sobrang bait, sobrang maingat sa mga salita. Isang beses, may nag-comment lang sa kanya na parang medyo seryoso ka yata. Aba, 2 linggo niya yon inisip. Binago niya tuloy ang kilos niya, pilit naging mas maingay, mas palabiro, kahit hindi naman siya ganoon. Bakit? Dahil sa isang maliit na comment. Pero sa huli, napagod din siya. Kasi hindi mo kayang maging lahat para sa lahat. Minsan ang solusyon sa overthinking ay hindi dagdagan ng analysis, kundi bawasan ng importansya. Hindi lahat ng bagay kailangan bigyan ng malalim na kahulugan. May mga pangyayari na neutral lang. Tayo lang ang nagbibigay ng kulay. Subukan mo ito. Kapag may maliit na bagay na bumabagabag sa'yo, itanong mo, magiging mahalaga pa ba ito after 5 days, 5 months, 5 years? Kadalasan, hindi. Pero dahil nasa harap natin ngayon, pakiramdam natin parang life or death. At alam mo kung ano pa ang nakakadagdag sa overthinking? Katahimikan, lalo na sa gabi. Kapag tahimik na ang bahay, tulog na ang mga bata, tapos ikaw na lang at ang kisame. Doon lumalakas ang boses ng isip. Kaya mahalaga na matutunan mong maging kaibigan ang sarili mong isip, hindi kalaban. Hindi mo kailangang labanan lahat ng naiisip mo. Hindi mo kailangang patayin agad ang emosyon. Pero pwede mong piliin kung alin ang papakinggan mo. Parang nasa palengke ka, maraming nagtitinda. Pero hindi mo naman bibilhin lahat. Isa pang practical na gawin kapag napapansin mong lumalala ang overthinking ay ilipat ang atensyon sa katawan. Huminga ng malalim, mabagal. Ramdamin mo ang paa mo sa sahig.
Pakinggan mo ang tunog sa paligid. Simple pero powerful. Kasi binabalik mo ang sarili mo sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan, madalas wala namang problema. Nasa isip lang ang gulo. At minsan, kailangan din nating tanggapin na hindi lahat ng pagkakamali ay trahedya. Nagkamali ka sa salita? Okay lang, hindi ka nakapag-reply agad? Okay lang, hindi ka perfect? Mas okay. Ang problema kasi, habang tumatanda tayo, parang mas tumataas ang standard natin sa sarili. Ayaw na natin magkamali, ayaw na natin mapahiya, pero ang totoo, tao pa rin tayo. At ang maliliit na pagkukulang ay bahagi ng pagiging buhay. May mga pagkakataon din na ang overthinking ay galing sa takot na ma-reject o maiwan. Lalo na kung may mga karanasan ka noon na nasaktan ka, napahiya ka, o hindi ka pinili. Natural lang na maging mas sensitibo ka ngayon. Pero hindi ibig sabihin na bawat maliit na senyales ay babala na ng sakuna. Dito papasok ang isang mahalagang mindset. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang aksyonan agad. Minsan, kailangan lang siyang obserbahan, parang ulap sa langit, dadaan din. Habang pinag-uusapan natin ito, gusto kong isipin mo ang isang sitwasyon sa buhay mo ngayon na paulit-ulit mong iniisip kahit maliit lang naman. Isang chat, isang tingin, isang comment, hawakan mo yan sa isip mo sandali. Tapos tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang kontrolado ko dito? Madalas ang sagot ay kung paano ka magre-react. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi sa pagkontrol ng mundo, kundi sa pagkontrol ng tugon mo. Kapag natutunan mong hindi agad maniwala sa bawat negatibong kwento ng isip mo, unti-unting luluwag ang dibdib mo. Hindi agad-agad mawawala ang overthinking. Pero mababawasan, hihina ang boses nito. May isa pang anggulo dito na kailangan nating pag-usapan, lalo na sa edad natin na mas marami ng karanasan at sugat na dala. At ito ay kung paano minsan tayo mismo ang nagpapalala sa maliit na bagay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbalik dito sa isip natin. Yung tipong paulit-ulit mong iniisip ang isang maliit na bagay. Parang nagre-run ang tape sa utak mo. Halimbawa, may simpleng comment sa trabaho o simpleng misunderstanding sa kaibigan. Tapos hindi mo maiwasang balikan sa isip, i-analyze ulit, kahit alam mo na baka wala namang malaki. Yan ang cycle ng overthinking. Hindi ang maliit na bagay ang problema, kundi ang paulit-ulit na pagbibigay natin ng importansya dito. Parang may playlist na lagi mong pinapakinggan kahit hindi mo gusto, pero ayaw mong i-pause. Isa sa pinakamabisang paraan para ma-break ang cycle na ito ay ang physical reset. Pumunta ka sa labas, maglakad-lakad, kahit 10 minuto lang. Pagkatapos mo, mararamdaman mo na may space ka ulit sa isip mo. Biglang lumiliit yung problema sa mata mo. Kasi iba ang effect kapag nakatuon ka sa katawan at senses mo kaysa sa mga kwento sa ulo mo. Ang utak natin, kapag busy sa katawan, hindi kasing dali mag-overthink. At huwag nating kalimutan ang humor. Oo, parang biro pero minsan nakakatulong ang pagtawa sa sarili. Halimbawa, nagkamali ka lang sa pagbati tapos iniisip mo hanggang gabi. Subukan mong isipin sa nakakatawang paraan. Aba, mukhang napaka-serious ko sa isang simpleng hello lang. Parang magic, unti-unti mong mararamdaman na hindi naman life or death ang nangyari. Parang may liwanag na pumapasok sa madilim mong kwarto ng overthinking. May isa pa akong gusto ibahagi. Kapag napapansin mong nag-o-overthink ka, minsan magandang i-question ang assumptions mo. Madalas kasi, iniisip natin ang worst-case scenario agad. Sigurado ba akong ganito ang nangyari? Baka naman hindi ganoon. Ang simpleng tanong na yan ay parang ilaw sa dilim. Hindi niya agad tinatanggal ang overthinking, pero binibigyan ka ng pagkakataon na makita ang realidad. Isa pang teknik na effective ay ang write it down. Isulat ang iniisip mo, lahat ng detalye, lahat ng emosyon. Pagkatapos, basahin mo ulit at tanungin ang sarili. Kailangan ba talagang bigyan ko ito ng ganitong energy? Minsan, nakikita mo na parang sobra-sobra ang iniisip mo at mas madali mo siyang mapapalaya. Alam mo, isang bagay na natutunan ko sa edad natin ay kung paano maging patient sa sarili. Hindi mo kailangang agad ma-solve lahat. Hindi mo kailangang kontrolin lahat. Ang overthinking kadalasan ay nagmumula sa desire natin na everything should be perfect. Pero buhay, hindi perfecto. At mas okay na tanggapin yon kaysa pilitin. May peace sa acceptance. At minsan, nakakatulong din ang mag-share.
Hindi para humingi ng solusyon, kundi para mailabas lang. Tawag dito, emotional venting. Isang kaibigan lang, kasamahan, o kahit journal. Kapag na-express mo na, parang bumaba ang bigat sa dibdib mo. Hindi mo na kailangan dalhin lahat sa isip mo mag-isa. May nakakatawang obserbasyon rin ako. Ang overthinking ay parang meditation. Pero mali. Meditasyon, nagfo-focus ka sa present. Overthinking, focus ka sa future or past. Kaya dapat, i-retrain natin ang isip natin. Kada may lumitaw na maliit na bagay, isipin, okay lang ito. Hindi ito kumakain ng araw ko. Hindi ito kumakain ng energy ko. Parang nagsasanay ka lang ng mental muscles. Mas practice mo, mas galing ka. At sa huli, ang pinaka-importanteng lesson ay kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Kapag lagi mong iniisip ang maliliit na bagay, hindi ka lang napapagod sa isip, napapagod ka rin sa puso. Kaya kailangan mong maging gentle sa sarili. Ibig sabihin, kapag may mali, okay lang. Kapag may hindi naintindihan, okay lang. Hindi mo kailangang palaging alerto sa bawat maliit na detalye. Habang tumatanda tayo, nakikita natin na ang simpleng katahimikan ay regalo. At ang katahimikan sa isip, mas lalo pang mahalaga. Kung paano natin pipiliin na huwag palakihin ang maliliit na bagay, iyon ang magbibigay sa atin ng mas maraming enerhiya para sa mahalagang bagay, para sa pamilya, sa sarili, sa pangarap, sa kaligayahan. At sa bawat maliit na hakbang na ginagawa natin para hindi mag-overthink, unti-unti, mas nagiging malinaw ang mundo sa ating paligid. Hindi tayo perfect, hindi tayo immune sa stress, pero natututo tayong maging mas mahinahon, mas malakas sa loob, at mas present sa kasalukuyan. Sa huli, gusto kong ipaalala sa iyo, ang overthinking ay natural, pero hindi ito kailangan mong dalhin ng sobra. Tandaan, maliit na bagay lang yan, at kahit maliit, pwede mong piliing huwag gawing malaking problema. Practice, patience, humor, pagmumuni-muni, at higit sa lahat, kindness sa sarili. Kapag nagawa mo ito, mararamdaman mo ang ginhawa. Parang bigat na matagal nang dala, bigla mong naibaba. At doon magsisimula ang tunay na peace ng isip. Habang lumalalim ang kwento natin, isa pa talagang mahalagang punto, ang mindset sa pang-araw-araw na buhay. Kapag napapansin mong nai-overthink mo ang maliliit na bagay, huwag mong tingnan iyon bilang weakness. Sa halip, tingnan mo ito bilang signal. Kailangan mo lang mag-practice ng awareness at gentleness sa sarili. Kasi marami sa atin, lalo na sa edad natin, mabilis tayong maging harsh sa sarili. Bakit ganito ka na naman? Bakit hindi mo kaya kontrolin isip mo? Pero ang katotohanan, overthinking ay bahagi lang ng pagiging tao. Hindi ka nag-iisa, isipin mo ang isip mo parang hardin. Yung mga negatibong kwento at worries, parang damo na mabilis tumubo. Pero kung pipiliin mong alagaan ang hardin mo, tutok sa positibo, sa present, sa mga bagay na mahalaga unti-unti. Mas kaunti ang damo, mas malinaw ang landas. Hindi mo kailangan pilitin ang damo na mawala agad. Unti-unti lang araw-araw. Parang training lang ng mental discipline, pero may kindness. At isa pang technique na effective, lalo na kung paulit-ulit ang iniisip mo, ay ang time limit method. Sabihin sa sarili mo, okay, bibigyan ko lang ito ng 10 minuto sa isip ko. Pagkatapos, move on na ako. Para hindi mapunta sa spiral ang overthinking. Para rin matrain ang utak na may hangganan lang ang oras sa worry. Kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, mas madali mong marirecognize kung alin ang maliliit na bagay na hindi dapat gawing malaking issue. Huwag rin kalimutan ang suporta ng tao sa paligid mo. Kaibigan, pamilya, kasamahan, kahit simpleng usapan lang, minsan nakakaluwag ng damdamin. Hindi para may solusyon sila, kundi para ma-express mo. Parang paglilipat lang ng mabigat na bag. Hindi mo na kailangan dalhin lahat sa sarili mo. Kahit simpleng, uy, ganito nga lang ang nangyari, nakakatulong na. Isa pang paraan ay ang pag-practice ng gratitude. Oo, sa simpleng paraan lang. Tuwing may maliit na bagay na bumabagabag sa'yo, subukan mong isipin, ano naman ang maganda sa araw ko? O kahit simpleng, salamat sa kape ngayon, salamat sa init ng araw, salamat sa ngiti ng anak ko. Kapag pinaprioritize mo ang positibo, unti-unti,
nababawasan ang bigat ng maliliit na worries. Minsan, nakakatawa rin isipin, pero nakakatulong ang self-talk. Parang kausap mo ang best friend mo sa loob ng isip mo. Oh, relax lang. Hindi ito life or death. Hindi naman importante yan sa long run. Kapag ginagawa mo ito ng regular, mas nagiging natural sa isip mo ang kalmado. At dahan-dahan, hindi ka na masyadong natatali sa maliliit na bagay. At sa huli, ang pinakamahalaga, huwag mong gawing kalaban ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa bawat worry. Huwag mong iparamdam sa sarili mo na mali kang mag-overthink. Sa halip, maging gentle ka. Maging patient. Parang inaasikaso mo ang isang bata malumanay. May pagmamahal, may guidance. Kasi ang isip mo, kapag minamahal at inaalagaan, mas nagiging kalmado, mas nagiging malinaw. Kaya't habang dahan-dahan mong natutunan kung paano i-handle ang overthinking sa maliliit na bagay, tandaan, practice, patience, humor, mindfulness, at kindness sa sarili. Hindi instant, hindi perfect, pero bawat hakbang, bawat maliit na pagbabago, may impact. Parang tinatahak mo ang landas papunta sa mas kalmadong isip at mas maayos na puso. Unti-unti, mararamdaman mo ang liwanag, ang ginhawa, ang peace. Gusto ko rin ipaalala sa iyo na ang journey na ito ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Hindi ito tungkol sa hindi na kailangang mag-overthink kailanman. Ito ay tungkol sa pagiging aware, sa pagpili kung ano ang papansinin, at sa pagbibigay ng priority sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay mo. Yung maliliit na bagay, pwede mong piliing huwag gawing malaking drama, pwede mong piliing huwag dalhin sa sarili, pwede mong piliing maging mas kalmado, mas grounded, mas present. Kung may natutunan ka sa kwento natin ngayon o may karanasan ka na gusto mong ibahagi, pwede mo yan i-comment sa ibaba. Masaya ako makinig sa mga kwento nyo. At kung gusto mo ng ganitong content na magbibigay ng perspective, calmness, at inspiration sa pang-araw-araw na buhay, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Tandaan, kahit na maraming maliliit na bagay sa paligid mo, may kapangyarihan ka sa sariling isip mo. Kapag natutunan mong kontrolin ang reaksyon mo, mararamdaman mo ang ginhawa na matagal mo nang hinahanap. Ang buhay ay puno ng challenges, pero sa tamang mindset, patience, at gentle awareness, kaya mo silang harapin ng may kalmado at lakas. Ang pinakamagandang bahagi, lahat ng aral at lakas na natutunan mo sa bawat maliit na hakbang ay magdadala sa iyo sa mas maligaya, mas malinaw at mas mapayapang buhay. Kaya keep moving forward. Huwag mong hayaang ang maliliit na bagay ang manghimasok sa ginhawa mo. Maging aware, maging gentle sa sarili. At tandaan ang pinakamahusay ay laging nasa unahan. May liwanag sa dulo ng bawat overthinking at sa bawat hakbang mo, mas lumalapit ka sa kapayapaan ng isip at puso. You've got this. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.